Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Isa na naman po ang pagkakataon ang binigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng kanyang mga salita at tayo po ay matuto ng kanyang mga kalooban sa oras po na ito. Mga kapatid sa Panginoon, this is our last Sunday for the month of July at ito na po yung ating last series about the things that rob our joy in the Lord. Ang message po natin ay may pamagat po na obey but not comply. At ito po ay aking hinango sa isa pong kilalang praise o sa Tagalog ay parirala na kung saan ang sabi po sa wikang Spanish ay obedezco pero no cumplo. Ayon sa aking na-research, ito pong obedezco pero no cumplo, ang ano po nito, historical background, historic Spanish colonial praise around 1400, na ang ibig pong sabihin ay officials acknowledge the king's supreme authority but delayed or refused to execute unjust or impractical laws. So ito po palang ang praise po na ito ay ginagamit po ng mga tinatawag po na viceroys o yung mga nangunguna sa mga nasasakupang lugar ng Spaniard colony noon. Ito po ay ginagamit nila para ipalabas na sila po ay susunod sa utos ng kanilang hari pero hindi po nila gagawin. Dahil nga po sa nakikita po nila na unjust o hindi makatarungan at mga impractical na mga batas na gustong ipatupad ng hari sa kanila. Kaya doon ko po kinuha yung ating pamagat sa oras po na ito. Today, we will talk about the three different forms of disobedience. Dahil po, ang disobedience ay isa po sa mga bagay na nagnanakaw ng ating kagalakan sa Panginoon. At nawa, mag-reflect po tayo dito mamaya after ng ating message upang makita po natin, ma-assess natin kung yung mga sarili po ba natin ay nakakapag-obey sa Panginoon o nagagawa po natin itong tatlong klaseng disobedience na to. Remember, disobedience is the number one reason why we lose our joy in the Lord. Kung bakit po tayo nagigilty, bakit po tayo feeling natin ang layo-layo ng Panginoon sa atin, o di kaya parang wala ang Panginoon sa atin, yung presensya niya, and why we don't have peace at wala po tayong confidence sa ating mga sarili pagdating po sa pananampalataya. Doon po sa binasa ng ating kapatid kanina sa ikalawang Timoteo sa kapitulo 3, mga talatang 1 hanggang 7, ulitin ko lamang po sa English version. Sabi rito, "But understand this, that in the last days there will come times of difficulty, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness, but denying its power. Avoid such people.
For among them are those who creep into households and capture weak women, burdened with sins and led astray by various passions, always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth. Mga kapatid, tandaan po natin, we are in the last days. Yung sinasabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, ito na po yun, yung panahon na yun. Itong panahon na po natin ngayon. Kaya nga, nakikita po natin yung mga ganitong ugali, yung mga ganitong mga kasalanan, maraming pasaway na sa panahon natin ngayon at lalong higit pagdating po sa Iglesia ng Panginoon. Hindi na lamang po yung mga hindi Kristiyano ang nakikitaan natin ito, bagkus ganun din po yung mga kapwa nating Kristiyano. Kaya pag-usapan po natin yung bagay po na ito at tingnan po natin ang ating mga sarili at nawa wag po nating makita ang ating mga kalalagayan na tayo po ay hindi sumusunod sa Diyos. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik. Ito po yung unang klase o forma ng disobedience. Number one is yung tinatawag po na deliberate o sinasadya, intentional, o yung wala kang kaagam-agam na suwayin ang Panginoon at ang kanyang mga utos. At ang pinakamalapit mga kapatid na example pagdating po sa deliberate disobedience ay walang iba kundi si Propeta Jonas. Ayan, napag-usapan natin po noong nakaraan si Propeta Jonas, pero gagawin ko pa rin po example siya kasi maliwanag po sa Biblia na yung ginawa po ni Jonas ay deliberate disobedience. Ibig sabihin talagang sinadya niya, intentional niyang hindi sinunod ang Panginoon, na kung saan pinapapunta po siya sa Ninive, pero iba yung pinuntahan niya. Tumakas po siya sa harapan ng Panginoon. At ganun din po, ulitin ko po, gagawin ko na namang example, yung mag-asawang si Adan at si Eva, na kung saan pinagbawalan po silang kumain nung bunga na pinagbabawal ng Panginoon. Pero, dahil po sa kanilang pagsuway sa Panginoon, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Especially si Eva, ano po mga kapatid, na siya po yung natukso ng ahas at nadamay na lamang po yung kanyang asawa na si Adan. Ang sabi ko po, deliberate disobedience is an act of willful rebellion to God because you are choosing to do your own will than God's perfect will. Ang deliberate disobedience pala mga kapatid, ay ito po ay tahasang pagre-rebelde sa Panginoon. Ito po ay direktang pagre-rebelde at di pagsang-ayon sa Panginoon. At alam naman po natin kung siguro kung ano yung nangyayari doon sa mga nagre-rebelde at doon sa mga nagrebelde na sa Panginoon. Alam niyo po kung sino yung number one na nagrebelde sa Panginoon? Walang iba kundi si Satanas. Satan rebelled against God, and God, sabi ko rito, not only casted him away from heaven, kundi ano pang ginawa ng Panginoon? Ginawa po siyang number one enemy o kalaban ng Diyos dahil po sa pagre-rebelde ni Satanas. Mga kapatid, maliwanag ang bilin at turo ng Biblia sa atin patungkol po sa mga taong gumagawa ng pananadya na di pagsunod. Yung mga hindi sumusunod sa Panginoon na sinasadya nila na kahit alam po nila at maliwanag sa kanilang isip na yung hindi nila pagsunod ay talagang kasalanan sa harapan ng Diyos, pero ginagawa pa rin nila. Ang sabi po rito, sa Hebrews chapter 10, verse 26 hanggang 27, for if we go on sinning
deliberately, after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the adversaries. Yung mga tao na noon, joyful sila sa Panginoon, katulad nung mag-asawa si Adan at Eva. Nung hindi pa sila nagkakasala, masaya sila na kumakain ng mga prutas, ng mga pagkain doon sa Eden. Diba? Masaya silang na nagsasama mag-asawa, ini-enjoy nila ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon sa kanilang buhay. Subalit nung sila po ay nagkasala, hindi sumunod sa Panginoon, doon po nagsimula yung pagiging masalimuot ng kanilang buhay. Ganun din po si Propeta Jonas. Diba? Nung una, hindi naman natin alam kung ano yung kwento ni Jonas before siya utusan ng Panginoon. Pero, nung hindi siya sumunod sa Panginoon, nagpadala ang Panginoon ng unos sa dagat, nagka-letse-letse ang kanyang buhay hanggang siya tinapon siya sa dagat para lamunin nung isda na malaki na ipinadala ng Panginoon. Kaya, ganun din po tayo mga kapatid. Kapag tayo, sinasadya po natin hindi sumunod, diyan po magsisimula magkakalugmok-lugmok yung ating buhay. Magkakaroon ng mga kalungkutan, paghihinagpis. Nasisira ang relasyon natin sa Panginoon. Tandaan po natin, ang kasalanan, yan po ang naghihiwalay sa atin sa Panginoon. Isaiah chapter 59 verse 2, ang sabi rito, "But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you, so that He does not hear." Kaya tandaan po natin, kung gusto po natin mapanatili ang ating kapayapaan, ang ating relasyon, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, iwasan po natin na maging pasaway sa harapan ng Diyos. Iwasan po natin itong ganitong uri ng kasalanan na sinasadya natin hindi sumunod. Kung gusto po natin lagi tayong may galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, we must learn to obey God. Huwag tayong basta-basta naniniwala, mga kapatid, sa mga kumakalat na mga katuruan, o mga doktrina ngayon na sinasabi nila na wala na daw gagawin kapag nabautismuhan tayo dahil ligtas na daw tayo. Hindi na daw tayo kailangan mag-obey. Hindi na tayo kailangan gumawa. Kaya ang tanong, saan naman sa Bible yun? Saan naman natin makikita sa Bible yun? Ang liwaliwanag, ang dami-daming mga verses sa Bible na kung saan makikita natin na kailangan natin gumawa, kailangan nating sumunod, kailangan nating gawin yung ipinag-uutos ng Panginoon. At dinami-dami ng mga verses sa Bible. Ang isa lang ibibigay ko sa inyo. So Matthew chapter 7, verse 21, ang sabi dito, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven." Nakita po natin? Sino lang yung gumagawa, yung tumutupad ng kalooban ng ating Ama? Yun po yung makakapuntang langit. Hindi yung tawag tayo ng tawag ng Lord. Kung ano-ano pang mga ginagamit ng ibang tao na pangalan ng Diyos, Yahweh, Jehovah. Diba? Kung ano-anong mga katawagan. Hindi po yun sapat sa Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon, ang hinahanap ng Panginoon, yung mga taong gumagawa ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Ano ba yung mga kalooban ng Panginoon na gusto niyang ipagawa sa atin? Ang dami-dami mga kapatid. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Susunod ka sa mga magulang mo sa Panginoon. Irerespeto mo sila. Mag-aaral kang mabuti. Dahil yan ay pagsunod din sa magulang. Hindi ka
magbubulakbol sa buhay. Hindi ka tatambay kung saan-saan, wala namang gagawin. Diba? Hindi ka makikipagchismisan sa kanto para lang makapakinig ng mga walang kwentang mga usapan. Hindi ka magnanakaw ng gamit na may gamit. Hindi ka mangiimbot ng mga bagay ng iyong kapwa. Diba? Yung mga ganung bagay. Mga hindi ka mambabastos, hindi ka maninirang puri ng kapwa mo. At etc. etc. Kaya, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, iwasan po natin ito upang mapanatili po natin ang ating galak sa Panginoon. Pangalawang klase o uri ng disobedience ay yung tinatawag po na partial o yung incomplete or delayed. Yung partial sa Tagalog, ang ibig sabihin po, kalahati, hindi buo, hindi kompleto. At tandaan po natin, partial obedience is still disobedience. Ito yung maliwanag na ginawa ni Haring Saul doon po sa aklat ni Propeta Samuel sa chapter 15 ng 1 Samuel. Kung babasahin po natin yung mula 18 hanggang 23, ang sabi po rito, "And the Lord sent you on a mission and said, Go, devote to destruction the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are consumed." Tingnan nyo yung utos ng Panginoon kay King Saul. Lahat ng Amalekita papatayin, walang ititira. Ang sabi rito ni Samuel sa verse 19, "Why then did you not obey the voice of the Lord? Why did you pounce on the spoil and do what was evil in the sight of the Lord?" At sumagot naman to si Saul. Sa verse 20, sabi niya, "I have obeyed the voice of the Lord. I have gone on the mission on which the Lord sent me. I have brought Agag, the king of Amalek, and have devoted the Amalekites to destruction. But the people took the spoil, sheep and oxen, and the best of the things devoted to destruction, to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. And Samuel said, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king." Nakita po natin doon yung kwento patungkol sa hindi pagsunod ni Haring Saul. Oo nga, sinunod niya yung Panginoon, pero hindi buo. Dahil ang utos ng Panginoon sa kanya, patayin lahat. Pero tinira niya, buhay pa rin si King Agag, buhay pa rin. At kinuha nila yung mga hayop na pati dapat yun papatayin. At talagang sabi niya pa, ihahain namin yun sa Panginoon. Yung mga hayop na yan. Nakita po natin yung kasalanan ni Saul. God has rejected King Saul's obedience. Nireject ng Panginoon yung obedience ni Saul because Saul pinaghalo niya yung will, yung want, and yung plan ng Panginoon. And doon tayo magsisimula, magkakawindang-windang sa pananampalataya. Kapag sinubukan po natin paghaluin ang kagustuhan ng Panginoon at yung kagustuhan ng puso natin, yung plano ng Panginoon at yung plano natin, at kung ano yung gusto ng Panginoon at yung gusto natin. Diyan po
mawawala ang kagalakan natin sa Panginoon. Meron pa ba tayong mga ginagawang pagsunod na hindi natin mabuo-buo sa harapan ng Panginoon? God desires our whole heart, whole faith, and our whole self. Yung buo nating pagkatao. Ayaw ng Diyos yung mga ibibigay natin sa Kanya, yung mga tira-tira o yung hindi kumpletong pagsunod. Gusto ni Lord yung buong buhay natin, isurrender natin sa Panginoon. Because tandaan po natin mga kapatid, obeying God is a form of your surrender. Kaya pag hindi po tayo sumusunod o partially, hindi kumpleto yung pagsunod natin, ibig sabihin, hindi po talaga tayo nagsusurrender ng buo sa Panginoon. E tandaan po natin, ang buong katungkulan natin sa Panginoon ay sundin natin siya. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Hindi sinabing partial duty, kundi buong katungkulan ng tao. Habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo, yan po ang ating buong katungkulan. Sundin po natin at kilalanin natin ang ating Panginoon. Eh ano-ano po ba yung mga example ng partial obedience? Bibigyan ko po kayo ng example. Halimbawa, yung namimili tayo ng utos na nababasa natin sa Biblia. Namimili tayo ng susundin na utos. 'Di ba? Partial obedience po 'yon. Yung nagbabasa tayo ng Bible, nagpe-pray ka nga sa Lord, pero yung nababasa at natututunan natin sa Bible, hindi naman natin nai-apply sa ating buhay, partial obedience pa rin yun sa Panginoon. Pero alam nyo po mga kapatid, may mas malala pa na partial obedience. Yun yung po yung tinatawag na delayed obedience. Nasubukan nyo na po ba yung inutusan kayo, tapos binabagal-bagalan mo yung inutos sa'yo para hindi matapos agad yung inutos sa'yo? Or ikaw yung mismo nagutos, tapos yung inutusan mo, binabagal-bagalan para hindi matapos agad. Yun po yung tinatawag na delayed obedience. At minsan, tayo, mga Kristiyano, ganun po tayo sa Panginoon. Merong pinapagawa sa atin ng Diyos, pero pinapa-delay natin, pinapasaka-saka na natin. Pinapairal po natin yung tinatawag na manana habit natin. Mag-ingat po tayo dito mga kapatid. At nawa, wag nating makita ang ating mga sarili na meron po tayong partial obedience na ginagawa sa ating pagsunod sa Panginoon. At number 3 mga kapatid, ito na po yung last na uri ng disobedience, yung tinatawag po na passive o sabi ko nga po rito, neglecting to do what is right. Yung alam mo na yung tamang gawin, pero ayaw mong gawin for some reason. At alam nyo po, sa napakaraming reason ng tao kung bakit ayaw niyang gawin yung dapat gawin, yung tama na gawin. Alam nyo po, number 1 rason ng tao ngayon, dahil po sila ay nahihiya. Dahil po sila ay na-awkward gawin yung tama, yung totoo. Kasi naman po sa panahon natin ngayon, kapag gumawa ka ng kabanalan, parang ikaw pa yung mali. Kapag gumawa ka ng mabuti, ikaw pa yung tutuksohin, ikaw pa yung tinutuya-tuya. But then again, mga kapatid, tandaan po natin yung pangako ng Panginoon. Ang sabi niya, kapag tayo gumagawa ng kalooban niya at tinutuligsa tayo, sabi ni Christ, blessed tayo. Sa Matthew chapter 5 verse 11, ang sabi roon, blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Kaya, wag po tayong mawalan ng loob o manghina tayo kung tayo sa kabila ng gumagawa tayo ng
katuwiran, gumagawa tayong kabanalan ng mabuti, at doon pa rin po tayo tinutuligsa at talagang tinutokso, pinapahiya. Magpuri tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil pinagpapala tayo ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, let's go back to passive disobedience. Sabi ng Bible ganito, sa James chapter 4 verse 17, "So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin." Yung mga tao po pala daw na nakakaalam ng tamang gawin pero hindi ginagawa, yun daw po ay kasalanan sa kanya. Yung alam na alam mong tama at dapat na gawin yung isang bagay dahil yun po yung kalooban ni God sa'yo, pero ayaw mong gawin, yun po yung passive disobedience. At ang nakakalungkot mga kapatid, karamihan sa panahon natin ngayon, passive disobedience na nga sila, gina-justify pa nila yung kanilang sarili para malesen yung kanilang guilt sa kanilang puso. Malesen yung kanilang konsensya. Kasi nga, pag di ka sumunod, di ba, nakukonsensya ka. Pero para medyo malesen yun, yung ating guilt, gina-justify natin. Ginagawa natin ng paraan para ma-justify yung ginawa nating di pagsunod. Sinasabi natin sa ating sarili, ay, okay lang yan. Diba? Yan yung lagi nating sinasabi para hindi tayo masyadong makonsensya. Mga kapatid, merong isang pagkakataon sa Bible na kung saan nangyari din po yung ganitong passive disobedience. At alam niyo po ano yun. Ito po yung panahon, pagkatapos po mamatay ni Christ sa krus, ano po yung ginawa ng mga tao na nasa paligid ng krus? Basahin po natin sa Luke chapter 23, 46 hanggang 48, ang sabi rito. "And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, 'Father, into your hands I commit my spirit.' Having said this, he breathed his last." So when the centurion saw what had happened, he glorified God, saying, "Certainly this was a righteous man." Tingnan niyo po dito sa verse 48. "And the whole crowd who came together to that sight, seeing what had been done, beat their breast and returned." Sa Tagalog po mga kapatid, dinadagukan nila yung kanilang dibdib pagkatapos nilang makita na namatay na si Christ doon sa krus. Alam niyo po, merong dalawa akong kinuhang Bible commentators doon po sa verse 48. Alam niyo po, ang sabi nito, sabi ng mga ito, kaya daw po nila dinadagukan yung kanilang mga dibdib ng panahon po na yun ay dahil sa sobra nilang kagiltihan sa ginawa nila. Ang sabi po ni Albert Barnes, isa pong kilalang Bible commentator, "Smote their breasts in token of alarm, fear, and anguish. They saw the judgments of God. They saw the guilt of the rulers, and they feared the further displeasure of the Almighty." Ang sabi naman po ni John Gill, isa rin pong kilalang Bible commentator, "Smote their breast as conscious of guilt and as fearing some dreadful judgment would fall upon them and their nation for the sin of crucifying Christ." Ngayon, bakit po sila nagigilty? Bakit po sila sobrang sama ng pakiramdam nila? Alam niyo po kung bakit? Kasi po kilala nila kung sino yung pinako nila sa krus. But sa kabila nung kilala nila na si Kristo yung kanilang ipinako, pinayagan pa rin nilang mamatay si Christ at ipako sa krus. Ganon din po ang mangyayari sa atin mga kapatid. Kapag tayo hindi sumusunod sa Panginoon at nine-neglect, pinapabayaan natin na hindi gawin yung mga dapat po natin gawin. We don't feel peaceful and it's hard to rejoice in the Lord. Mga kapatid, bilang pagtatapos ng ating sermon, ang sabi ko po rito, think about this.
Obedesco pero no cumplo. I obey but I do not comply. These are the words we often say to God, not with our lips, but with our lives, when we choose disobedience. It is not because God is unfair. It is not because God is unjust, but because we choose our way instead of His. Choose to walk in obedience and experience the joy of the Lord. Do not let disobedience rob you of the peace and fellowship found in God's presence. For true joy is found not in following our own way, but in faithfully following Christ. Mga kapatid, sa pagtatapos po ng buwan na ito, nawa po marami tayong natutunan sa mga bagay na nagnanakaw ng kagalakan natin sa Panginoon. Magalak po tayo lagi dahil ito po ang magpapa-level up ng pananampalataya natin sa Panginoon. At sa lahat po ng natutunan natin mga bagay na nagnanakaw ng kagalakan natin sa 4 na linggong nagdaan, nawa sama-sama po tayong matuto, magpalalahanan upang sa gayon patuloy po ang kagalakan ang dumaloy sa ating puso at sa ating pananampalataya sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos, ingatan po tayong lahat, at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo kung lulubin ng Panginoon. Ang kapayapaan po ng Panginoon ang ibinibigay ko po sa ating lahat. God bless po.